Para sa hindi pa nakakaalam, ito pala ang kasaysayan ni Teofisto Ginggona Jr., dating Vice Presidente. Si Teofisto, Tito, Tycho Ginggona Jr., ay ipinanganak noong ika-4 ng Hulyo taong 1928 sa San Juan del Monte, Rizal, ngayon ay San Juan, Metro Manila. Ang kanyang ama, si Teofisto Ginggona Sr., ay isang dating assemblyman, senador, hukom, at komisyoner mula sa Guimaras, Iloilo. Nakapagtapos siya ng elementarya sa Ateneo de Cagayan na may karangalan. Nagpatuloy siya ng pag-aaral sa Ateneo de Manila University bilang isang working student na nagtuturo ng kasaysayan at agampang politika habang kumukuha ng mga kurso sa batas at economics. Naging bahagi si Ginggona ng 1971 Constitutional Convention at lumaban sa mga pang-aabuso ng rehimen ni Pangulong Ferdinand Marcos bilang isang human rights lawyer. Itinatag niya ang sandata at naging honorary chairman ng Bandila, dalawang organisasyong masa na nakatuon sa mga reformang panlipunan at pang-ekonomiya. Dahil sa kanyang oposisyon sa martial law, siya ay nakulong ng 2 beses, una noong 1972 at muli noong 1978. Si Ginggona ay nahalal bilang senador noong 1987 sa ilalim ng Koalisyong Lakas ng Bayan na pinamumunuan ni Corazon Aquino. Siya ay nagsilbi bilang Senate President pro tempore noong 1987 at Majority Leader noong 1990. Noong 1992, siya ay muling nahalal bilang senador at naging Majority Floor Leader muli noong 1993 bago siya hinirang ni Pangulong Fidel Ramos bilang Executive Secretary. Noong 2001, si Ginggona ay hinirang ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas, pagkatapos na mapatalsik si Pangulong Joseph Estrada sa EDSA II. Siya ang kauna-unahang pangalawang Pangulo na hindi direktang nahalal sa posisyon. Nagsilbi rin siya bilang kalihim ng ugnayang panlabas mula 2001 hanggang 2002. Si Teofisto Ginggona Jr. ay isang kilalang personalidad sa politika ng Pilipinas na nagsilbi bilang pangalawang Pangulo mula 2001 hanggang 2004. Nakilala siya sa kanyang mga advokasya laban sa korupsyon at sa kanyang papel sa EDSA II.